Ito, papakita ko sa inyo. Mga maleta po yan. Marami yan. Mga maleta yan ni Saldico. Yan yung kanyang ebidensyang pinaglagyan ng pera na di umano'y napunta sa Malacanang at kay Speaker Martin Romualdez. Kaya ako pinapakita ito. Ito na rin ang ebidensya para lalo siyang madiin. Alam niyo kung bakit? Ganito yan. Ang inilabas na mga maleta ni Saldico na sinasabi niyang pinaglagyan ng pera, admission yan na dumaan sa kanya ang pera. Admission yan na kasama siya sa korupsyon. Mahirap patunayan niya kung saan niya dinala. Pero malinaw na kanyang inamin na yan ay mga maletang pinaglagyan ng pera na galing sa kickback, sa bilyon-bilyon na korupsyon sa flood control project at iba pa sa ating bansa. Hindi na po kailangan maghanap ng ebidensya ang mga otoridad laban kay Saldico dahil umamin na siya. Sa tingin ko po, nagpabigla-bigla ang kanyang ginawang part 1, part 2 o ilamang part niya ng kanyang mga expose. Nakalimutan niya, babalik sa kanya lahat yan. Napakahirap po kasing patunayan yung kanyang sinasabing dinala niya kay Speaker Romualdez at sa Pangulo. Pero ang mai-establish dyan, siya talaga ang promotor ng pagpaparte ng pera ng 20%, 25% o 30% kasi siya ang umamin at ipinakikita nga niya ang mga maletang pinaglagyan ng pera. In other words, alam na alam niya yung pera ng bayan na kanilang pinarte-parte. Yung pagpapakita ng ebidensya ng mga maletang pinaglagyan ng pera, yan ang ebidensya laban sa iyo, Saldico. Kung hindi nakita yung anggulong yan ng iyong mga abogado, malamang kulang ka ng bayad sa kanya. Bakit hindi yan ipinaalala? Kasi kung matitino ang mga abogado mo at nagkonsulta ka sa lehitimong nakakaintindi ng sitwasyon, hindi mo gagawing ipakita yung maletang yan. Hindi mo sasabihin to. Dahil yung iyong paratang, sinasabi paratang lang, hearsay yan. Pero sa magagaling na abogado at investigador, ibabalik sa yan. Dahil ikaw ay kasama sa under investigation, nagpakita ka ng ebidensya laban sa iyo. Kasi malinaw, hindi ka na makakapag-deny na ikaw ay may kinalaman. Bakit napakaraming maleta na pinaglagyan ng pera? Saan galing ang pera? Pera ng bayan. Ano yung pera ng bayan yan? Komisyon sa inyong mga project. Ikaw ay kontraktor, ikaw ay congressman, ikaw ay dating chairman ng Committee on Appropriation, so ikaw talaga ang gumawa pala nitong pagpaparte-parte ng pera. At doon sa allegation mo, sa sinasabi mo, i-deliver mo kung kanin-kanino, mahirap patunayan niya. Isa lang ang malinaw ngayon. Ikaw ay gumawa ng sariling ebidensya at magpapatunay sa iyo. Hindi mo naabot ng kaalaman na ang ginawa mo ay babalik sa iyo. Nabigla ka siguro dahil sa advice sa iyo na kumanta ka, isabit mo ang Pangulo. Nabigla ka nang tawagan ka siguro at sabihan kang magsalita ka na, idiin mo ang Pangulo para matanggal ang Pangulo at maiupo si Sara. Yun siguro ang advice sa iyo na kung sino mang nasa likod mo. Pero hindi mo inisip na yung iyong pinakitang mga ebidensya ay laban sa iyo at hindi ka na makakapagkaila. Makakalaboso ka na dyan. Hindi mo ngayon pwedeng sabihin na itong maletang ito ay galing kanino kung kanino. Hindi, inamin mo na eh. Sa iyo yung maleta, yan ang pinaglagyan ng pera. Nandun sa bahay mo at nandun sa tabi ng mga kotse, ready na for deliver. So ikaw mismo ang merong kinalaman. Yan ang mabigat na kasalanan mo. Yan ang mabigat na problema mo ngayon. Ako kaya ko ito sinasabi mga kaibigan, matagal akong nagko-cover ng mga pulis at NBI at maging sa korte. Napakasensitive po ng paghanap ng ebidensya, investigasyon ng pulis, investigasyon ng NBI, investigasyon ng mga prosecutor.
bago dalhin sa korte at pagka-trial sa korte. Nasabaybayan ko po yan. Investigative reporter po ako nung araw. At yan ay unti-unti mo makikita kung paano may establish. Kung ikaw may alam ka sa broadcast o media business at investigation, makukuha nyo ang sinasabi ko. Pero kung DDS ka o anti-Marcos ka, saradong isip nyo siguro, hindi nyo nakukuha yung sinasabi ko na yung ginawang pagpapakita ng mga maleta, yun ang magpapalubog kay Saldico. Siya ang maiipit yan. Hindi na ngayon niya pwedeng i-deny na walang pera. Hindi niya pwedeng i-deny na wala siyang kinalaman sa korupsyon. Hindi na niya pwedeng i-deny na walang komisyon sa mga project ng gobyerno. Malinaw na kanyang inamin na siya ang nagsingit ng pera sa utos umano, mahirap patunayan yon. Siya nag-deliver ng pera, siya ang may maleta, mga tao niya nag-deliver kung saan-saan niya dinala at paano niya pinagparti-partihan yung pera. Yun ang admission. Napakabigat po niyang ginawa mo. Nagkulang ka, Mr. Saldico, ng pagkonsulta sa magagaling na investigador at magagaling na abogado. Nagpadalos-dalos ka sa aking personal na opinion at pananaw dito. Wala nang kahirap-hirap ang mga prosecutor ng gobyerno, especially ang Department of Justice, ICI at Ombudsman. Yan ang mga maletang yan ang magiging ebidensya laban sa iyo sa kasong pandarambong, plunder, non-bailable offense. Kaya dapat umuwi ka na ng Pilipinas. Harapin mo na ang lahat ng iyong kasalanan. Ibang issue, ibang level, yung pag-aakusa kung saan mo dinala yung pera, mahirap patunayan yan. Pero yung pag-amin mo ng ebidensya at pagpapakita mo sa public, akala mo bida ka dyan. Kalaboso ka dyan, sir. Mayamang ka lang. Pero mukhang kulang sa kaalaman. Hindi ko pwedeng sabihin bobo ka, baka kasi matalino ka rin, kaya lang ibang talino mo. Yun na lang. Mayaman ka, bilyonaryo ka, pero nagkulang ka sa kaalaman. Padalos-dalos ka, at yung padalos-dalos na ginagawa mong part 1, part 2, kung ilang part yung mga expose mo, bawat salita mo na lumalabas sa video at iba pang inilalabas mo, yan ay ebidensya laban sa iyo. Maniwala ka. Hindi mo na ngayon, ulitin ko, hindi mo na maididinay. At kahit mag-deny ka, hindi na maniniwala ang mga tao, prosecutor, o maging sa hukuman. Kasi paano mo nga i-deny na hindi sa iyo yung mga maletang yan? Alam nga namang nag-travel ka lang pang abroad lang kung ano napakaraming maleta. 30 maleta yung pinakisinasabi mo 2024, 30 maleta na nilagyan ng pera. Pera ng bayan yan Bakit mo nilagay sa maleta? Bakit yung pinarti ang pera ng bayan? So ikaw ang may kasalanan sa lahat ng ito. Mananagot ka. Personal ko pong opinion ito. Ano inyong masasabi dyan? Maging matalino tayo para hindi tayo mahawa sa mayaman pero kulang sa kaalaman. May kasabihan sa amin sa Batangas, ang isda sa bibig nahuhuli. Yan ang mangyayari kay Saldico.